Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagpa-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa mga halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-likes yung may simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa friends and family at iba pa ninyong kakilala. Kung nagugustuhan po niyo yung ina-upload ko rito o gusto po ninyo yung mga ganitong content sa ginagawa ko. Bali gumagawa po ang YouTube channel ko ng iba't ibang tips tutorial tungkol sa mga sakit, sa mga natural na halamang gamot, at nagtuturo din na yung mga bawal inumin, bawal kainin, at mga iba pa. Bago ko po umpisahan ang pagtitips tutorial ko sa araw na ito, maraming salamat po sa subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy pa ninyong suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow at marami pa po natin matulungan na mahihirap nating kababayan na umaasa sa mga libreng gamutan. May nakukuha po sa paligid ng bahay nila mga natural na halamang gamot na magaling pala yun sa mga sakit nilang iniinda o matagal ng sakit nila. Sa tulong po ng channel nito ay natutulungan po kayo na makatuto ng mga iba't ibang na natural halamang gamot at makaiwas kayo sa iba't ibang sakit at maiwasan ninyo mga pagkain na nakakalibat pala lalo do sa sakit ninyo o lalong lumalala yung mga sakit ninyo dahil kulang kayo sa kaalaman. Kung yung hindi pa po nakaka-subscribe yung mga viewer ko na matagal na, subscribe na po. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe yung mga luma pong viewer. Thank you rin po sa mga new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy pa ninyong suportahan yung channel ko para lalo pa pong mag-grow. At marami pa po nating matulungan nating mahirap na mga kababayan na umaasa sa libreng gamutan at meron po silang natutunan pang iba dito sa channel ko na libreng mga halamang gamot na nasa paligid lang nila na wala silang kagastos-gastos kahit piso dahil libre nga yung gamot na natural. Ang tips tutorial ko po ngayon sa inyo yung millions na bakterya. Saan nga po ba nakukuha ang milyon na bakterya? Yung mga bakterya, germs, di ba? Hindi po ninyo alam, di ba? Yung iba po, marami pong hindi pa alam kung saan nakukuhain. Araw-araw po bakterya kasama natin yan, milyon. Hindi natin nakikita yan. Kasi yung mga bakterya na yan, kung hindi mo silipin sa microscope, hindi mo makikita kasi sobrang liliit. Ngayon, ang ititips tutorial ko po yung mga gamit na ginagamit natin sa araw-araw na doon kumakapit yung mga milyon na bakterya na pwede nating makain o masama sa pagkain natin. Iisa-isahin po natin kung ano-ano po yan. Kung alam po ninyo ito, comment po. Kung hindi pa po ninyo alam, ipagpatuloy po ninyong panoodin ang video ito. At kung natapos po ninyo panoodin ang video ito, mag-subscribe po kayo and mag-comment. Bali, ang tips tutorial ko po ngayon, number 1 po ang pinagmumulan ng milyon bakterya, yung pera. O kung may nanonood na foreigner, coins money. Yan. Yung coins money po na yan o pera na coins, diyan po nakukuha yung milyon na bakterya. Ito po, ipapaliwanag ko sa inyo. Tapusin po ninyo ang video ito para may matutunan po kayo. Coins na pera. Di ba ang coins na pera, araw-araw natin ginagamit. Unang-una, makikita natin ang coins na pera, ginagamit yan sa mga palengke, ginagamit sa CR, ginagamit sa mga bangko, ginagamit sa mga groceries, sa jeep, etc. Sa mga bar, di ba, ginagamit yung pera. Diba? Kung saan natin ginagamit, saka nahuhulog pa siya sa marumi, hindi natin hinuhugasan. Tips number 1, ito po yung coins na pera. Kapag nag-CR kayo, diba, nag-CR kayo, galing kayo sa CR, mayroon doon na karamihan kasi ng CR natin sa palengke may bayad, dumi, 5 piso, 3
ihi, di ba? Tama po ba ako? Yan. Kapag lumabas kayo ng CR, ilang percent lang hindi naghuhugas ng kamay sa ating paggaling sa CR, di ba? Estimated ko siguro mga 50-50. May naghuhugas na 50%, merong hindi naghuhugas na 50% paggaling sa CR, hindi naghuhugas ng kamay. Siyempre paggaling ka sa CR, maraming touch doon, kahit sinong pwedeng pumasok doon. Kung sino-sinong taong gumamit ng CR, hindi natin masabi kung ilang million gems yung hinawak niya. Din kakapit ka halimbawa sa pusit ng gripo o dun sa kapag ikaw ay umiihi, kakapit ka siyempre dun, ay meron pala doon kumapit na may millions bacteria, then lalabas ka, magbabayad ka, tapos gamit mo yung coins. Ngayon hindi ka naghugas ng kamay, then yung nagabantay doon sa CR, kung may bacteria yung kamay mo, mapapasa sa kanya. Siyempre ihahalo niya doon sa coins na nandun sa bayad sa kanya, halo-halo na yan. Then pag may umihi ulit, isusukli niya yun, tapos may pasa yun sa iba, pasa-pasa, yan. Diyan, hanggang sa marating sa bahay yung coins, tapos yung anak mo mahilig maglaro ng pera, minsan nagsusubo pa nga ng pera yung anak natin. Tama po ba ako? Ginagawang kindi yung mga coins ng bata. Yan, delikado yan. Kasi milyon-milyon talaga ang bakterya na naka sa coins money, di ba? Ganon din yung paper money. Marami rin pong bakterya, pero number one talaga yung coins money. Kasi galing ka sa CR, bumili ka sa grocery, napasa na yung bakterya doon, binayad mo sa jeep, sa bus, taxi, etc. Pumunta ka sa warehouse, pumunta ka sa hotel, pumunta ka sa mga kainan na kung saan ding halo-halo na yan. Hindi lang germs, billion pa yung iba. Ay kung sa dami ng tao natin na napunta yan, di napakaraming billion bacteria. Kaya araw-araw, ang bakterya hindi na namatay kasi pasa-pasa na nanggaling nga sa coins money. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, paggamit ng gadgets. Alam mo, gadgets, laptop, cellphone, monopod, tablet, yung mga gamit na yan, ano pa yung isa? PS4, Nintendo, yan, kasama po yan sa top 2 na nagkakaroon ng million bacteria. Example example, tips 2. Ito, galing ka sa CR, tapos hindi ka naghugas ng kamay, nagdumi ka, nag-ihi ka, lalo na ko sa public toilet, doon nga pasa-pasa yung mga milyon na bakterya. Dadala mo sa bahay, tapos ikaw nag-CR ka, mag-cellphone ka. Sa CR meron pa nga naggagamit ng cellphone, di ba? Tama po ako, comment po kayo. Nagagamit po, di ba, yung iba sa CR habang dumudumi, nagpapatugtog, nanonood, di ba? Yan. Diyan ninyo makukuha yung milyon-milyon ng bakterya, lalo na kung dinala sa cellphone sa CR. Tapos paglabas niyo, kahit hindi niyo dala si cellphone, hindi ka naghuhugas ng kamay, may mga laptop kayo o touchpad laptop o touchscreen na mga gamit, kaya monopod, laptop, siyempre sa keypad o magma-mouse ka doon, hawak mo yan, tablet, cellphone. Ngayon, ang mangyayari dyan, touch ka ng touch, hindi ka naghugas nga. Then kung kayo kumakain, yung iba kumakain pa, nagsiselfone, kain, touch. Alam mo, ito po yung mas matindi, yung chichirya. Yan po galing ka sa CR, tapos dala mo yung cellphone mo, tapos karamihan naman talaga ng Pinoy, yung test nila ay chichirya. Kung halimbawa namamahinga sila, bagong kain sila, kailangan nila ng mga matamis, medyo maalat. Habang nagmimirinda ng ganyan o panghimagas, tinatouch niya yung cellphone. Then pag galing niya sa CR, touch, hindi siya nagugas ng kamay, subo. Ba? Tama po ako. Pag galing mo sa CR, kumain ka ng pagkain, hawak mo, hindi ka na nagugas ng kamay, di nakain mo na yung bakterya, tapos hindi mo alam na dami mo na palang bakterya sa loob dun, yung immune system mo hihina yan, kasi milyon-milyon bakterya kasi nasa loob ng tiyan mo o sa bituka mo, di ba?
makakasakit ka, o kung mahina ang immune system mo, tuluyan ka ng babagsak o magkakasakit talagang tuluyan. Kapag milyon-milyon bakterya na nasubo mo, gagaya ng tablet, laptop, monopod, Nintendo, PSP4, PSP, kung may PSP ba ngayon, wala na. Yan. Cellphone, yan. Yan po yung tips number 2 na pinanggagalingan ng milyon-milyon bakterya. At kung kaya po itong ginawa kong video ito para malinaw po sa inyo kung saan nagagaling talaga yung milyon-milyon bakterya. Yan. Tips number 3, pinanggagalingan ng mga milyon-milyon bakterya ay yung isa pa, yung mga gulong ng sasakyan, sapatos, chinilas, din ano pa ba yung gamit mo na sa paa, saka mga gulong ng sasakyan. Diyan ang gagaling yung mga milyon-milyon bakterya. Example, kayo ay nakasapatos, commute kayo. Siyempre pag alis niyo ng bahay, lakad-lakad kayo, sakay kayo halimbawa ng tricycle, di ba? Doon ba sa dinadaanan ninyo, alam ba ninyo na napakalinis nun? Ay kung halimbawa may dinadaanan kayong squatter o may mga tubig-tubig dyan na bagong ulan, siyempre nandun yung mga ihi ng daga. Meron pa, may mga upos ng sigarilyo, mga basura, ihi ng daga, ihi ng aso, dumi ng pusa. Excuse po sa nakain. Excuse po. Masasaw-saw yung sapatos niyo doon. Tapos pupunta kayo sa trabaho, madadala mo hanggang doon yung bakterya. Siyempre malalali na yung mga tao doon. Kung may lakar kayo, di napasa na sa kanya milyong bakterya na nasa paa mo sapatos. Ilalagay mo sa loob ng lakar ng sapatos, din wala kang kalam-alam, nandun na yung sakit kasama-sama mo. Uwi ka ng bahay, ganun pa rin. Yayapak pa rin yung sapatos mo sa marumi, tapos dadalhin mo sa bahay. Ngayon, yung iba naman, 100% ba tayo malinis sa mga sapatos, diba? Dinidiretso natin yan sa loob ng bahay. Yung lakad ka ron. Paglakad mo ron, tapos nadaanan mo yung, halimbawa nandun sa dulo yung lagay ng sapatos ninyo, tapos sa gitna yung dining table ninyo. Then may kumain doon, nalaglag yung pagkain, pinulot niya, lalo na kung may anak na maliit pa, pulutin yan. Ngayon, napasa na sa kanya yung bilyon bakterya kasi yung sapatos mo dumaan doon galing sa marumi. Tapos nakain ng bata o kahit po sino sa atin, di ba? Pag yung pagkain nalaglag, sabi niya, wala pang 5 minutes, pupulutin na po natin, isusubo. Tama po ako, sinasabi ko. Comment po. Karamihan po yan sa atin, dandan po tayo, wala pang 5 minutes, di ba? Sinasabi natin. Yun, hindi mo alam, pagpasok mo, nandun na pala yung milyon-milyon bakterya, napasa, kahit hindi naman na manalaglag na pagkain. Lalo na kung tapak ka sa loob ng bahay mo, papasok ka doon sa higaan mo, dala-dala no, paa mo. Siyempre yung paa mo, marumi. Ngayon, ikaw ba, pag natutulog ka, hindi malikot sa higaan o nakaposisyon na sa dating kung saan ka nakatulog, doon ka na rin magigising. Halimbawa nakatagilid ka, pag gising mo, ganun pa rin yung posisyon mo, di ba? Hindi. Masyadong malikot, di ba? Yung malikot yung pagtulog. Yung paa mo na yan, pupunta sa kumot, mahalo yan doon sa tulog mo, kung may makasama ka. Yung halo-halo na yun. May mga milyon-milyon bakterya na siya na buno-buno kasi gawa doon sa paa mo. Dumaan yung sapatos mo. Yun po yung sinasabi ko. Yan po yung tips number 3. Ito pa rin po yung tips number 3, kasama pa rin. Gulong ng sasakyan o gulong ng bike o bula. Bula ha. Nagbula ka, basketball. Yung bang pinag-basketballan mo malinis? Diba hindi naman yan nilinis araw-araw, sinasabon. Siyempre kung muulan dyan, nandyan yung ihi ng daga, ihi ng ipis, ihi ng tao, ihi ng pusa, ihi ng aso, dumi ng pusa. Excuse po sa nakain. Ayan, madadala mo sa bahay yung bula, then hindi mo hinugasan si bula. Tapos pagdating mo, kumain ka, nagmerinda, puta. Yung merinda mo, yung halimbawa donut, yung may asukal, ginagawa pa. Siyempre yung lahat ng dumi, linis mo, nandun na yung milyon bakterya. Tama po ako? Kaya po ba 100% na naghuhugas ng kami bago kumain? Diba hindi? Oh. Yun po yung kasama sa tips number 3.
Ganyan po yung mga gulong ng sasakyan, lalo na yung bike. Papasok mo sa loob ng bahay, malalo kung galing sa ulanan yan, di ba? Kung sa mahilig po mag-bike po dyan, ito po yung para sa inyo. Pasok mo sa loob ng bahay, siyempre natatamad ka na, maulan sa labas. Malinis na ito kasi galing na doon sa ulanan, malinis na. Then meron ka namang makasama, mahilig maghahawak sa mga gulong ng bike mo. Ando na po yung milyon-milyon bakterya sa gulong ng bike ninyo. Alam mo bakit? Lalo na kung bata ka maliit, hihipuin yan, ganun, kukot-kutin pa nga iba. Diba? Hipo dito, hipo doon, ganun yung bata. Then, subo rito, subo ron. Ay, kung humawak yun doon, dali na, nandun na yung milyon-milyon bakterya, nalumod na niya. Kung mahina ang immune system ng bata na humawak sa gulong ng bike, makakasakit ng tuluyan. Diba? Tama po ba ako sa mga tinitips tutorial ko na tungkol sa mga milyon-milyon na bakterya na pinanggagalingan? Comment po kayo kung may natutunan po kayo kung tinapos ninyo ang video na to. Subscribe po sa hindi pa nakasubscribe. At hanggang dito na lang po sa pagtitips tutorial ko po tungkol sa iba't ibang bagay o pinanggagalingan o uri ng milyong bakterya, kung saan ito nagagaling at kung saan ito mga gamit na pinagmumulan at mga gawi natin o habit natin sa araw-araw na hindi natin napapansin na milyon-milyong bakterya na pala yung nasa ating loob ng bahay gawa. Tayo rin na may gawa, di ba? O, di ba? Comment. At hanggang dito na lang po. I'm Wilby TV. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy ninyo ako suportahan.